Paano kung ang anak mo, ang ama, ay ang kapatid mo? Ito ang kwento ng isang ginang na matagal niyang itinago ang sakit na kanyang pinagdaanan sa kanyang nakaraan. Buong tapang niyang isiniwalat ang lihim na matagal niyang itinago. Sarili kong kapatid. Sarili mong kapatid. Naman naghuhusga sa akin. Ako sa kabila ng mga panghuhusga sa akin ng tao, tako. Isa pa sa mga mabigat niyang problema ngayon ay ang kanyang anak. Isinilang ito na may kakambal sa kanyang katawan. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito kami ngayon sa Barangay Biga, Asidio, Manggahan dito sa Calatagan, Batangas. At muli po namin babalikan yung na-feature natin ng nakaraang linggo. Po siyang kakambal sa kanyang katawan na kailangang maoperahan yung bata para nang sa ganon, para sa kanyang paglaki ay hindi siya mahirapan. So kaya kami po ngayong nagbalik ay dahil meron po tayong tulong na ipapaabot ulit para sa kanyang pamilya. Ayan, good morning ate. Good morning po. Kamusta naman? Okay naman po. Galing po kami ng isang araw sa Maynila po. Galing kayo ng Maynila. Okay. Gawa ni Tiyotoy po. Ano po Check namin. up? Okay, sige. Pero bago po yung lahat, no, siya po si ate Babylin po. Babylin. So, yung maalala nyo nga yung video natin last week na na-feature natin yung kanyang anak na may kakambal. Okay, kamusta po si baby? Okay naman po siya. Ganun pa rin po dati. Wala naman po siyang nararamdaman. Okay. Yun nga lang, pumunta po kami ng Maynila para sa MRI po sana. Kaya katis ko nga po ngayon ang doktor po. Dahil may na po kaming room na pang MRI po niyan. Ka-schedule po. Kaso may magpapaano pa ho kami RTC, PR po daw. Okay. Kailangan nyo magpa-RTC. Opo kami dalawang mag-ina. Kasi wala kayong vaccine, ano? Wala pa ho. Wala pa. Okay. So, ibig sabihin i-schedule siya ng MRI. Oo. Saan kayo galing? Sa Philippine Children's? Opo, galing po kami doon. May gagastusin ba? Or may gagastusin sa MRI? Mayroon po 38,000 po. 38,000. 750 po. So, ibig sabihin, napunta kayo doon para doon sa schedule ng Opo. MRI and then doon din operahan. Opo. Ito ang kalagayan ng anak ni Ate Babylin. Mayroon siyang kambal sa kanyang katawan na siyang nagpapahirap sa bata na kailangang maoperahan upang hindi na ito mahirapan sa kanyang paglaki. Isinila nga kasi ito na may kakaibang tumubo dahil hindi nabuo ang bata na sana ay kakambal niya. Nahihirapan si Ate Babylin dahil wala silang kakayanan na maipaopera ang kanyang anak. Kailangan daw nilang magpa-MRI para nang sa ganon ay malaman ng doktor ang totoong kalagayan ng kanyang anak. Kung kailangan ba talaga itong maoperahan at kung walang maapektuhan sa katawan ng bata.
Okay. So, isinama niyo yan sa Maynila. Opo. Mm. Okay, dun sa Philippine Children's Hospital siya maoperahan. Di wala pong sa aming operasyon po. Parang MRI pa lang. O MRI, ibig sabihin pag natapos yung MRI niya, dun siya Siguro po. operahan. Okay, kailangan nga po nila dito ay tamang halaga. Para sa MRI, 38,750 yung kakailanganin. Opo, yung pang nakaano sa ano. So, yung tatanggalin po kasi dito sa bata ay yung dito niya. Kahit konti lang. Ayan. So, ito po yung tatanggalin sa bata dahil meron po siyang kakambal na meron pong nabuo dyan paa. Ayan, oh. Na ganyan po yung itsura na kailangan matanggal sa bata para po hindi siya mahirapan sa kanyang paglaki. Kasi, pag lumaki siya, lalaki din to. So, para siyang may daladalang mabigat sa kanyang katawan na kailangan matanggal po. Kaya lang, yung problema po nila ate ay wala silang kakayanan para po mapagamot yung bata. Okay. Meron pong nagpadala dito ng tulong, no? Si Ma'am Tess Lansang, nagpadala po siya ng 5,000. So, ito po ibibigay namin sa inyo para po makatulong at makaipon tayo ng halaga na kakailanganin ng bata. Okay. Ito po yung 5,000 ate. Maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5. Ay no, malayo pa yung kakailanganin dahil 38,750. At sana ay may tumulong pa sa amin para kayo po ay matulungan din, ano? Okay. So, napanood mo ba yung video mo? Napanood ko po. Okay. Ano ang masasabi mo doon sa nang lumabas ang video? Ay, ako'y malaking salamat ko din at ako'y ngayon po parang ayos na din po yung ano, yung matagal ko na isipin po, ang tagal ko na tinatago po. Okay. Tapos, parang ito na lang po kaya muna ang iniisip kaya hindi ko po masyado na ano. Pero malaking tulong na rin sa akin na ilabas ko ang ano, yung problema ko po. Yung asawa mo, ano yung nasabi sa'yo? Wala naman po. Napanood din niya? Napanood niya naman po. Ay alam naman po niya ang lahat. Kaya parang wala naman sa kanya ano. Yung mga kapatid mo, napanood ba nila sa Bicol? May tumawag ba sa'yo? Oo, yung kapatid ko sabi sa akin ano, yung sabi sa akin ng kapatid kong babae, napanood niya daw nga ho. Wala naman akong siya sinabi dahil alam din nga ho noon. Ayun nga na, hindi ko raw alam sa magulang ko dahil mahirap pang signal sa amin kaya may walang masyadong ano. Di ko lang ho alam sa mga tao baka nasasabi din. Pero wala naman akong nag-ano sa akin nag-text. Walang nagtitext. Nang galing sa amin. Okay, kasi nakalipas na yun eh. Pero sa isip mo yun, wala ka namang plano ng magreklamo or anything na nasabi mo dun sa kapatid mo dahil sabi mo nga, napatawad mo na siya sa ginawa niya. Pero hanggang doon na lang yun, no? At isipin mo na lang yun ngayon yung anak mo. Ito, sa pamilya ko talaga ako nakapokus yung nakaraan. Pinipilit ko na kung ano sa isip at may hirap pag lagi yung ano mabigat. Okay. Kaya patuloy na lang ang buhay kong ganito. Okay. Kahit harap man na kami sa ano. Nilalaban po. Ayan, okay. Si ate po kasi nga ay, kung napanood niyo po yung unang video natin sa kanya, ay meron po siyang pinagdaanan sa kanyang nakaraan na matagal niyang itinago. At ngayon lang niya na ilabas yun para sa kaalaman po nung iba niyang mga kapatid, no? Pero nakamove on na siya at may bago na po siyang pamilya ngayon. At ito yung malaking problema niya na kailangan po nila talaga ng tulong para maipa-opera yung kanyang anak na mayroon pong kakambal dito na hindi na po, no? So, ang trabaho ng asawa ni ate ay sa construction. Opo, ngayon po, nandyan sa malapit lang ko. Malapit lang. Yun, mabuti at may trabaho yung asawa. So, bago kayo bumalik ng Maynila ay kailangan mo ng makabuo tayo ng 38,000, no? Ay, tumawag nga po ang doktor sa amin. Ay, nag-text. Kasi kailangan daw madali at may naka-reserve na pong room. Kaya nalapit din ako kami minsan sa mga lalaban pong ano.
Okay. Dahil para nakakaawa daw nga ho ato, kailangan matanggal na daw po. Okay, sa bagay, wala namang masama. Actually, mayroon naman talagang mga institusyon na tumutulong kahit sa Opo, ngayon, charity Philippine Charity Sweepstakes. dun po PCSO, malapit mayroon na- naman. Oo. Kasi ang kakailanganin dyan, yung operasyon naman. Pero siguro hindi naman ganun kalaki. May PhilHealth ka ba? Ano po, mayroon po, kaso di ko po nahulugan sa mga nanganak po. Pero natanong niyo ba Ang yun? asawa ko mayroon indigent po. Indigent. Yun, pwede yun. Pwedeng magamit yun. Kasi kasi po bukas ipa-renew lang ho din sa bayan, sa munisipyo po. Okay. Ito, lalakasan ko na lang din yung loob ko para lumapit, no? Sa lalawigan ng Batangas, no? Kung nanonood man po kayo. Sana po matulungan nyo kami para matulungan nating maoperahan yung anak ni Ate Bibilin kasi para po hindi mahirapan yung bata sa kanyang paglaki para matanggal natin ito matanggal. So kailangan po siyang maoperahan din kaagad, no? Sa Philippine Children's Hospital siya dadalhin. Ngayon kailangan po namin makalikop ng 38,750 para matulungan natin si nanay. Basta wag ka lang mawawala ng pag-asa, no? I know, bakalain natin isang araw, no? Yung sagot natin nandiyan na kagad, no? Bukas po yata, sa biyernes po baka magpa-visit. PCR test. Opo, sa Okay. regional po siguro sa Red Cross. Mm-mm. Pupunta ho yata kami doon. Okay, sige. Okay. So, yun lang po, no? At umaasa kami na sana ay matutulungan din si ate, no? Kasi mahirap yung buhay nila at hindi naman sapat din kinikita ng mister niya para doon sa pagpapa-opera ng kanyang anak. Ilan nga anak mo? Ano po, 3 po dito. 3. Opo. Tapos may isa ka pang May anak. isang anak yung asawa ko dito. May isang asawa. Nasa biyanan ko po nakatira. Pero dito sa napunta ko din. Yung anak ng asawa anak. ko. Okay. Oo nga pala, may nabanggit mo nung may asawa siya sa una. Okay, yung asawa naman niya sa una, wala na. Hindi na sila. I mean, wala na silang, Wala na po. May asawa na. may asawa na rin. So, tanggap mo naman yun. Tanggap ko na naman po. Ayun, mabuti yun para yung pagsasama nyo, walang no? Tsaka tinanggap ka niya, no? Opo. Okay, yung anak mo, nagparamdam na ba sa'yo? Na ano po, bihira ko makakausap. Bihira. Opo, may na po ang signal sa amin. Sa Bicol po. Matagal mo na siyang di nakikita? Matagal na po, mga 4 years na din na dahil hindi na kami nakaka-uwi. Okay. Pero nung madalas ang pag-uwi mo, nakikita mo? Opo. Pero namimiss mo na yung anak mo? Namimiss ko, kaya minsan nakaka-video call ko minsan pag nasa signalan na yung Okay, ano masasabi mo sa Tingin anak mo? sabi ko sana mag-ingat siya lagi. Kahit ano man mangyari, hindi ko naman siya nakakalimutan. At mahal na mahal ko din siya. Yun. Miss na miss ko dahil. Baka po sa bakasyon dito siya. Mumudyo lang. Okay, so yun po yung kanyang anak na nagkaroon siya ng problema nung yung nakaraan, no? Yung kanyang hindi inaasahan sa buhay mo na nangyari, ano? Okay. Hindi ko nga lang nasusuportahan ngayon kaya nahingi sa akin ng kung ano mabigyan at inuuna din nga namin ito. Hindi nga makapagtrabaho maayos din ang asawa. Ito nga nilalakad na problema namin. Para ko dito. Okay. Ayan, sige po mga kababayan. At sa mga nais pong magpadala ng tulong para kay Ate Bibilin, pwede po kayong mag-PM sa amin sa Facebook page at Pugong Biyahero. At may mga admin po kami sasagot dyan, no? Para po matulungan natin si ate at maoperahan po yung kanyang anak. Marami pong salamat. At thank you po again sa sponsor natin na nagpadala ng tulong na 5,000 pesos kay Tess Lansang. Maraming pong salamat. Salamat po. Gusto niyo po bang makatipid ng kuryente pero hindi natin maiwasan dahil sa mainit na panahon? So ito na po yung sagot. Meron po tayo ditong solar stand fan. So tama po, solar po siya. Ito po yung kanyang solar panel. Okay? Paano po ba ginagamit ang isang solar stand fan? Po natin ay dual po siya. Pwede po siya sa kuryente at pwede din po siya sa solar. So yun po yung kagandahan niya. So paano po ba siya ginagamit sa solar? So kung ito po yung panel, gagamitin po natin siya sa solar. So ito po yung kanyang cable wire na may 4 meters. Isasaksak lang po natin siya dito.
Ayan, napakadali lang po. Isaksak natin dito. Then, ibibilad na po natin to sa araw. Okay? Ilalagay natin to sa arawan para magkaroon siya ng energy. So, yung battery po niya, yung solar battery niya po, inbuilt na po dito sa body ng ating solar stand fan. Ngayon, paano naman po siya gamitin kapag sa kuryente? Meron na po siyang kasama na charger niya o yung plug. Okay? Ganon din lang po. Same procedure. Isasaksak natin dito. And then, saksak natin to sa kuryente. Araw naman po, pwede natin gamitin siya sa solar. Tulad ng sinabi ko kanina, i-charge lang natin siya. Ayan, ipa-plug in lang natin. Kapag na-plug in na natin, ibibilad sa araw. Ngayon, kahit nakabilad po ito sa araw, maghapon nyo siyang gamitin, tatakbo po yan. Tatakbo siya ng tatakbo. Nang wala kayong binabayarang kuryente. Okay? Pwede nyo po siyang i-move yan. Katulad niyan. Nag-move siya. Movable din siya. Katulad din dun po siya ng ating mga ginagamit na mga electric fan. Ganun na ganun po siya. Kapag nakabilad sa araw, nagcha-charge siya. Kapag naka number 1 po ito, aabot siya ng 8 hours. Yung working hours niya. Okay, sa araw, mas maganda siyang gamitin. Dire-diretso po ang paggamit nang wala kayong binabayarang kuryente. Okay, ano pa po ba ang kagandahan dito sa ating solar stand pan na to? Mayroon po siyang built-in na light. Ayan. So, pang emergency, nagkaroon ng brownout, wala tayong kuryente, wala tayong ilaw, mayroon kahit paano tayong ilaw. Aside doon, mayroon din po siyang kasamang power bank. No? Pwede po kayong mag-charge dito. Gamit lang yung ating USB charger, ilagay lang po natin dito. Ayan. Then, yung ating cellphone, kung ano man po yung cellphone natin, plug in lang natin. Mag-charge na po siya. Ganyan po kaganda yung ating solar stand pa natin. For only 4,999 na po siya. Free shipping nationwide, no? Ito pong kikitain natin dito ay napupunta, yung 50% napupunta sa ating charity at 50% sa ating na pinapasweldohan po ng PB Team Solar. So mag-avail na po kayo para po makatipid kayo ng kuryente. Maraming pong salamat.